bigyan ka ng tinig. Amen? Amen. Hello! O, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Kuminsan karamdaman. Kaya nga mga kapatid, nung mapag-aralan ko ito, ay hindi na ako nagpipil, Lord, pagalingin mo ako. Maganda nga yun, tawag ka ng tawag sa Diyos sa oras na atakihin ka, tumatawag ka sa Panginoon. Sa oras na may problema ka, tatawag ka sa Panginoon. Sa oras sa mga kapatid ko na may nararamdaman ka, tawag ka sa Panginoon. O di ba? Di natatawag mo ang Panginoon, napapansin mo ang Panginoon. Kaya lahat ng bagay pinapahintulot ng Diyos yun. Amen. Everybody say amen. Yes. Sa bawat karamdaman, sa bawat problema, sa bawat struggle sa dumarating sa ating buhay, lahat yan pinapahintulot ng Diyos upang ang tao, mga kapatid, hindi makapagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Maaari ba nating palakpakan ng ating Diyos na buhay? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya naman doon mga kapatid ko, mga tinig na nasa ating buhay mga kapatid, hallelujah, ay huwag na natin ipanalangin ito. Bagkus mga kapatid, mas maigi pa na atin daw gagawin mga kapatid ko, alagaan na lang natin ito. Sabi ng asawa, Pastor, yung tinig ko, yung asawa ko. O, ipanalangin mo mawala? Huwag mo na ipanalangin. Tanggapin mo, tinig sa'yo yan. Hello? Amen. Kung walang tinig, hindi ka magiging matatag. Kung walang tinig, hindi ka tatawag sa Panginoon. Kung walang tinig, hindi mo madadala ang asawa mo sa Panginoon. Everybody say amen. Eh, bakit? Mayabang ka na rin eh. Di ba? Ang ganda mo. Ganda pala yung may mga tinig sa buhay. Hallelujah. Everybody say amen. Ano ba ang tinig natin mga kapatid? Ano bang problema natin? Pinoproblema mo ba asawa mo? Pinoproblema mo ba anak mo? Huwag mo na problemahin yun mga kapatid. Yun yung tinig na inilagay ng Diyos sa'yo para matuto mo siya mga kapatid pahalagahan. Hello? Para matuto mo siyang pahalagahan mga kapatid ko sa buhay mo mga kapatid. Dahil ang sabi nga ng kasabihan, malaman mo lang daw na mahal mo ang isang tao pag wala na. Kaya habang nandyan pa, mahalin mo lang. Pabihira naman, mahalin mo na lang. Iiyak-iyak ka pag wala na. Nung nandyan pa mga kapatid ko, nako, tinig talaga, grabe, Pastor. Hirap na talaga ako yan, Pastor. Hindi ko na kaya. Nagiging kapampangan magsalita. Hallelujah. Wala na, hirap na mga kapatid. Pero hindi mo alam, lahat ng bagay mga kapatid ko, inilagay ng Diyos yan para matuto tayo magtiis, para matuto tayo magpasensya, para matuto tayo magkontrol ng ating sarili, para lahat ng bagay na nasa harapan mo inilagay ng Diyos yan, para matutunan mo sa buhay. Para matutunan mo na manalig sa Diyos, para matutunan mong manalangin ka, para matuto ka na dumipende sa Diyos. Kaya yan ang dahilan kung bakit inilagay ng Diyos yan sa'yo. Everybody say praise the Lord. O palakpakan natin ang ating Panginoon. Mayroong purpose lahat yan mga kapatid, para hindi tayo magmamalaki sa harapan ng Panginoon. Dahil lahat tayo walang pwedeng may pagmamalaki mga kapatid sa harapan ng ating Diyos sa buhay. Lahat tayo mga kapatid ko, tinitrain ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, parang bata yan eh. Ang isang bata, turuan mo magbisikleta mga kapatid. Tandaan nyo, pagka natuto magbisikleta yan, hindi po pwede, hindi nadadapa yan. Kaya nga yung sugat mga kapatid ko, pagka nasugatan ka, habang nasasaktan ka, doon ka natututo sa buhay. Habang kayo nadadapa, doon ka bumabangon mga kapatid. Dahil sa pagkadapa mo, yun yung pagkatuto mo sa buhay mo. Kaya kung hindi pinapahintulot yan, kung wala yan mga kapatid, hindi mo matutunan, ito pala ang buhay. Yes. Hallelujah. Kung walang sugat, hindi mo alam kung ano ang gamot pala ng Mertiolit para sa sugat. Hindi mo pala alam pagka sumakit yung ngipin. Ano bang gamot ng sakit ang ngipin? Hindi mo alam. Nung sumakit ang ngipin mo, lahat ng gamot, ininom mo. Nalaman mo. Bakit? May sakit ng ngipin eh. Pero wala pa mga kapatid. Alam mo ba? Alam mo ba ang butika? Alam mo ba mga kapatid yung pharmacy mga kapatid? Hindi mo alam. Bakit?
Kasi wala pang nararanasan eh. Wala ka pang nararamdaman. Ganun din ang buhay, mga kapatid. Lahat ng bagay, hallelujah, ipinapahintulot ng Diyos dahil meron siyang layunin sa buhay natin, mga kapatid, para sa ating ikakatuto bilang isang mananampalataya upang tayong lahat as a Church of God ay didepende sa Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos, wala kang magagawa sa harapan ng Panginoon. Amen! Woo! Hallelujah! Wala kang magagawa eh. Ha? Maraming tinik, mga kapatid. Marami tayong nararanasan sa buhay, mga kapatid. Kaya nga kung minsan pinapalo tayo ng Diyos, mayroon palang purpose ang palo ng Diyos eh. O, basahin natin, mga kapatid. Hebrews chapter 12. Hallelujah. Hindi pa kayo nakikipaglaban sa verse 4 hanggang sa mabubuang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan at inyong nilimot ang inaaral na pinakikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Sabi ng Panginoon, anak ko, huwag mong walang bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Ayan. At hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kaya kung anak ka, nakakatikim ka ng palo. Ha? Diba? Abay kung hindi ka anak, bakit mo paluin yung anak ng may anak? Hindi mo anak yan, papaluin mo, aasunto ka, makukulong ka. Pero sabi ng Bible, ang anak daw pinapalo niya dahil iniibig daw niya ito. Ang anak pinapalo dahil mahal daw niya ito, mga kapatid. Kaya nga tinatanggap natin ang palo ng Panginoon dahil ama natin siya, mga kapatid. Ganun daw ang Diyos magtrato. Pagka mahal ka niya, nakakatikim ka ng palo pagka ikaw'y nakakalimot. Amen. Everybody say amen. Papalapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Para saan yun? Para ma-develop tayo. Para ma-develop, mga kapatid ko, yung ating pagkaunawa sa Diyos. Para ma-develop, mga kapatid ko, yung karakter natin, mga kapatid ko, sa harapan ng Diyos. Para ma-develop, mga kapatid ko, ang lahat, mga kapatid ko, ng aspeto ng ating buhay. Dinidevelop niya, mga kapatid, dahil minsan ang karakter natin iba sa ating ginagawa. Kaya nga, dinidevelop ng ating Panginoon yun, mga kapatid. Kaya nilalagyan ka ng tinig. Baka ang tinig mo yung biyanan mo. Huwag mo ipag-preach sana, Lord. Kunin mo na siya. Wala ka ng tinig. Pagka-pray mo, Lord, kailan pa kaya mawala yan sa mundo ito? Inis na ako. O, saan ka natututo? Di ba sa biyanan mong nakakainis? Pag ipag-pray mo yan na sana mawala na, naku, hindi ka na matuto. Ha? Tama, mali? Tama eh. Ha? Di huwag mo na ipag-pray na mawala. Huwag mo ipag-pray na mamatay, na sana masakasama, na sana ng prison. Ay, grabe. Ay, grabe. Wow. Tinig mo yan. Yan ay para sa ikakatuto, para ma-develop yung karakter mo, para ma-develop yung pagsasalita mo, para ma-develop yung pasensya mo, para ma-develop yung pagtitiis mo, para ma-develop lahat ng karakter mo sa buhay. Kaya inilagay ng Diyos yan sa'yo. Lahat yan may purpose. Amen. Hindi nilagay ng Diyos yan na walang purpose. Everybody say amen. Amen. Diba? Ang dali magsawa, ang dali mga kapatid ko ma-discourage. Huwag kang ma-discourage pagka may tinig kang nararanasan sa buhay. Although masakit mga kapatid ko. Hallelujah, nagmumurmur tayo, nagrereklamo tayo. Pero hindi mo lang alam, dahan-dahan na palang natututo kang magpasensya. Dahan-dahan na palang natututo kang magtiis. Dahan-dahan na palang na-develop yung karakter mo. Dati katak. Pero ngayon isa na lang na salita. Bakit? Nadidevelop ka na. Naunawaan mo habang nakaharap mo, habang nakasama mo habang buhay, nadidevelop yung ugali mo. Amen. O di ba maganda? Yes. Bakit dinidevelop ng Diyos yung karakter natin? Para pagka humarap tayo, mga kapatid, sa isa't isa, eh wala nang problema darating. Hello? Amen. Amen. Totoo yun. Hallelujah. Minsan, trabaho ang tinig. Inis na inis ka sa trabaho mo.
Yung ginagawa mo. Yung paglalaba mo araw-araw, inis na inis ka. Di huwag ka magbihis. Tingnan ko lang kung di ka mangamoy. Daming labahan, bakit naman ganito? Di huwag kayo magbihis. Sige, magpakabaho ka, mag-amuyan kayo ng amoy nyo. O nainis ka, daming labahin. Hindi mo alam, mga kapatid ko, natututo ka. Hallelujah sa ginagawa mo. Lahat ng bagay, ginagawa ng Diyos para matuto ka. And all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Not your own purpose, but according to the purpose of God. Amen. Siya lagi, mga kapatid ko, ang nagalayo sa ating buhay. Kaya alam nyo, huwag nyo ipag-pray, yung kinaisan nyo, pagkainin nyo palagi. Bilhan nyo ng hamburger. Bilhan nyo ng litsong manok. Yun yung sikreto. Salamat. Dahil sa tinik na yan, natututo ako sa'yo. Amen. Amen. Woo! Amen! Hallelujah. Totoo yun eh. Ha? Pray ka ng pray, mga kapatid. Lord, sana matuto ako magpasensya. Ayan na. Parang po. Asawa mo. Kinainisan mo lagi asawa mo yan. O lagi nakatingin sa'yo. Pagising mo sa mga. Hello? Ha? Minsan may mga ganong babae, inis na isa ko sa asawa mo. Ba't mo pinakasalan? Nainis ka pala eh. Pamira ka. Nainis ako makinig ng mga ganyang tao, mga kapatid. Alam nyo, inis ako sa ikwento pa sa kapitbahay. Kininisan mong asawa, dapat mga kapatid, ipagmayabang mo pa yun eh. Alam mo yung asawa ko, guwapo yun, handsome. Handsome ako ka. Hindi ka naman ikwento mo, handsome talaga yun. Ha? Minsan ganun eh. Ha? Hindi mo alam, mga kapatid, yun yung dahilan para natuto ka sa buhay. Natututo ka eh. Yun yung mga tinig sa ating laman, mga kapatid, na kung minsan pinapahintulot ng Diyos para ma-develop yung karakter natin. Kasi nga, iba-ibang karakter natin, mga kapatid eh. Ha? Amen. Iba-ibang karakter natin. Iba-iba ang ugali natin. Mga kapatid, mayroong tahimik, mayroong madaldal, may maingay, may siloso, may silosa. Ayan, paano ka matuto? Ha? Kung siloso ka ng siloso, mga kapatid, paano ka matuto? Ayan, tingnan mo, titigan mo lagi asawa mo para matuto ka na yung asawa mo, mga kapatid. Yun yung challenge sa buhay mo para matuto ang buhay mo na magdepende sa Diyos, wag sa sarili. Amen. Wag sa sarili, kundi sa Diyos. Iba-iba. O yung asawa mo madaldal, tanggapin mo na. Kasama yun sa yes, I do. Kasama yun, yes, I do. Handa ka ba? Pero pag nagkasal ako, lagi kong sinasabi yan eh, tinatanggap mo ba yung asawa mo? Ay! Tinatanggap pala eh. Fight to! Tinatanggap mo ba? Madaldal to. Ito, madaldal to. Grabe ang bungangan nito. Pagka umaga, ay grabe katak-katak na. Tinatanggap mo. Opo. O ngayon, nagre-reklamo ka. Diba? Umuupo ka pa eh. Tinitingnan mo pa yung nagkakasat. Tagal naman ito magsalita. Upo-upo na ako eh. Kasama yun. Lahat yun inilagay ng Diyos. Para sa ikakatuto natin. Tingnan mo, yung lalaki tahimik, yung babae madaldal. Pinag-partner ng Diyos. Eh kung pareho silang madaldal, ako ang kulo ng bahay. Oo, pagka yung lalaki madaldal, yung babae madaldal. Pagka nagsabog yun, mga kapatid, ako, wala. Gulantang ang bahay. Gulang-gulang eh. Buti yung sa tahimik. Diba? Natuto yung tahimik, mga kapatid sa madaldal. O, diba? Yan yung asawa ko. Grabe. Tingnan mo, tuwang-tuwa ako. Hindi na nagaling yung asawa mo. Kasi napakadaldal. Pero hindi mo alam, doon ka natututo. Everybody say amen. Para mas masarap pa ang pagsasama. Para sumarap pa ang pakikitungo natin sa Diyos. Lahat yan. Hindi po ako naniniwala, mga kapatid ko, yung alam mo, compatible kami. Compatible. Compatible. Pareho kayo madaldal. Walang compatible in marriage, mga kapatid. Huwag kayong maniwala. Compatible ka dyan. Nung magsama ng mga kapatid, nagrarayo tayo, yung compatible. No? Walang compatible. Kasabihan lang yun.